Sino man sa inyo walang kasalanan siyang maunang bumoto sa Kanya. Ito po ang naging tugon ng ating Panginoon sa mga scribe at Pariseo na napaka-insistent na malaman ang sagot ni Kristo tungkol sa kaso na idinududot sa Kanya, yung kaso ng babaeng nakiapid sa Ebanghelyo. Unfortunately, ito ay madalas na kino-quote ng mga taong ayaw mahusgahan yung maling mga ginagawa nila. Pare-pareho lang yata tayong makasalanan eh. Bakit nyo kami huhusgahan? Hindi po natin po pwedeng gawing katwiran yan para ang isang kasalanan ay mapagtakpan. Sapagkat kung ganyan ang ating maging katwiran, sino bang makasalanan ang pwedeng bawalin sa kanilang kasalanan? Lahat tayo makasalanan. Baka po kahit kayong mga magulang ay mahirapan kayong itama ang nagkakamali niyong anak kung ganyan ang magiging katwiran ninyo. Sapagkat makasalanan din naman po kayo. Kaya wag po nating interpret agad ito nang hindi natin inaalam ang pinakakonteksto. You see, maliwanag pong sinabi ni San Juan dito na ginawa ito ng mga scribe at Pariseo para i-trap si Kristo. Kasi kung sasabihin nga naman ni Kristo, sige, batuhin ninyo, mawawala yung nakikita sa kanyang awa sa kapwa kahit sa mga nagkakasala. Pagdududahan ng kanyang mensahe, lalo na hinggil sa pagmamahal ng Diyos kahit sa mga makasalanan. Pero kapag sinabi naman niyang, huwag niyong mabatuhin, lalabag naman siya sa kautusan na para sa mga Hudyo ay galing sa Diyos. And so either way they thought, si Kristo ay walang lusot until He turned the tables around in order to expose what's in their hearts. At ito po ang pinakakonteksto. Kasi ang mga lalaki o babae na pinapatawan ng parusang kamatayan dati hinggil sa pakikiapid ay dapat nahuli sa akto. Sa akto mismo ng sexual act, ha? Hindi yung nakita lang silang sabay na lumabas mula sa isang kwarto o kaya nakitang magkatabi sa kama. Dapat nasa akto talaga. At hindi lang yun. Dapat hindi lang isa ang makakita, at least dalawa. Isipin nga po ninyo kung gaano kahirap mangyari yun. Nangyayari bang ganon? Kung may mangyari man, napakadalang yan. Sinong gagawa ng isang pribadong act, lalong-lalo na kung kasalanan, nang may nakakakita ng hindi lang isa kundi dalawa pa? At sinong gagawa ng kasalanan yan kung ang parusa para sa kasalanan yan ay kamatayan? Diba? Isusugal ang buhay mo sa ganyang pagkakasala. Kaya mahirap yung kasong ganito unless iseset up mo talaga ang dalawang tao. At yun ang talagang ginawa ng mga scribe at Pariseo para i-trap nila si Kristo sa itatanong nila. Kasi maliwanag ito na-set up lang Unang-una, paano nila nahuli? Ikalawa, nasan yung lalaki? Maliwanag na sila ay bihasa sa kautusan, sa banal na kasulatan sapagkat buhay na nila yan. Kaya imposible na hindi nila alam yung sinasabi sa Levitico 19:15 kung saan sinasabi ng Diyos doon na huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag kayong papabor sa mga mahirap at huwag kayong matatakot sa mga mayaman. Humatol kayo ayon sa katwiran. So ito talaga yung pinakakonteksto. Yung babae ay hindi nila hinahatulan ng may katwiran, walang fair trial, at hindi rin makatarungan sapagkat kahit na mismo sila ay napakamakasalanan. Pero hindi nila napapansin yan sapagkat dinidiktahan sila ng kanilang yabang, ng kanilang galit, ng kanilang hinanakit, ng kanilang inggit kay Kristo. Yun ang pinakakonteksto. Hindi para itama ang isang tao. Masama ang motibasyon ng mga scribe at Pariseo. Now notice that, hindi tinanggi ni Kristo na makasalanan yung babae. Hindi niya pinagaan yung kasalanan nito. Hindi niya sinabi sa babae, sensya ka na, na-set up ka. Magaan lang naman yung kasalanan mo Sila itong talagang makasalanan Hindi. Kasi nagkasala talaga siya. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanya, go and sin no more. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Maayos ka na. Ayusin mo na ang buhay mo. Kaya hindi niya kinundina, pero hindi niya rin hinusgahan yung tao. Yung kasalanan manapa. At yun din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Hindi masamang humusga ng pagkakasala ng tao. Mali yan, hindi tama yan. Lubayan mo yan. Talikuran mo na yan. Mas mali yung hindi natin papansinin yan. Sapagkat pananagutan nating itama ang nakikita nating mali. Pero ang pinahuhusgahan sa atin at ang sinasabi ng Panginoon na ikagalit natin, yung kasalanan ng tao. Kasuklaman natin ito. Pero hindi mismo yung tao. Huwag nating kukondinahin ang pagkatao ng isang tao.
sapagkat bawat isa sa atin ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, doon sa sinabi at ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi lamang yun para sa babaeng nahuli sa pakikapid. Kasi hindi lang naman yun ang may kasalanan, pati ng mga Skriba at Pariseo. Kaya hindi lamang naman yung babaeng nakiapid ang concern ni Kristo. Concern ni Kristo ang mga Skriba at Pariseo sapagkat lahat tayo mahal ni Kristo. Kung kaya nga sa kanyang ginawa, na sinabi niyang hindi rin kita parurusahan. Ganon din, in effect, yung sinasabi niya sa mga Skriba at Pariseo na hindi niya hinaya sa harapan ng mga tao sapagkat sa totoo lang, para sa kanilang lahat at para sa atin ngayon at para sa mga susunod pang panahon, para sa mga lahat ng taong makasalanan, si Kristo na talaga ang binato para sa atin. Si Kristo na talaga ang pinatay para sa atin. Kaya pagdating sa mga kasalanan natin, ito ay pinagbayaran na niya para sa atin. And it cost Him everything. So dapat nating ma-appreciate yun. Ipagpasalamat natin ang kapatarong binibigay sa atin ng Panginoon. Pero dapat ay ibigay din natin sa ating kapwa yon. And so wag tayong maditer sa pag-call ng attention ng isang taong nagkakasala. Kailangan natin silang itama. Pero wag natin kondinahin yung tao. Ayusin natin ang motibasyon natin. Nasa tamang paraan yan at maging kuminsan nasa tamang pagkakataon yan. Huwag tayong maging mayabang na kung papaanong hinihingi natin sa Panginoon ng awa niya kapag tayo nagkakasala, maging ganun din sana tayo para sa ating kapwa. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga Skriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.